Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina. Kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, naglagay na tayo ng 3 cups of water sa ating kaserola at maglalagay na rin po ako dito ng isang sachet or 24 grams nitong Menu Magic na jelly powder. Ayan. So, ilalagay lang po natin to dito lahat. At i-dissolve muna natin yung ating jelly powder bago po natin bubuksan yung apoy sa ating kalan. So, lulutuin lang natin to mga kakusina hanggang sa makita po natin na kumulo na ito. And once na kumulo na yung ating mixture, ipapakita ko po sa inyo yung next procedure. So, habang hinihintay natin tong kumulo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung mayroon din po kayong Instagram, paki-follow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click nyo na rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumukulo na yung ating jelly mixture, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at isasalin na po natin to directly sa ating mga molder. And yes mga kakusina, ito na po yung naluto natin na jelly mixture. So isasalin lang natin yan dyan. At hihintayin po natin yung lumamig. Kapag lumamig na po yung ating mixture, mag-firm po yan or titigas na po yung ating jelly. And then after nun, papakita ko pa sa inyo kung ano pa yung next procedure. Mga kakusina, kapag nag-set na or nag-firm na yung ating green jellies, hihiwain nyo lang po yan into cubes. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo po, mas makapal po or mas makunat-kunat yung kalalabasan niya because 3 cups of water lang yung inilagay natin. So first, sa isang mixing bowl, maglalagay po tayo ng 1 can or 410 ml na evaporated milk. Yan. So yung inilagay po natin dyan na evaporated milk ay naka-room temperature. Kapag nailagay na po natin yung evaporated milk, maglalagay na rin po tayo dito ng 1 can or 370 ml na all-purpose cream. After adding ng ating 1 can na all-purpose cream, maglalagay na rin po ako dito ng 1 can or 380 grams na condensed milk. Yan. So, yung condensed milk po natin dito ay naka-room temperature lang din. At kapag nailagay na yung ating condensed milk, maglalagay lang tayo ng konting vanilla essence at konting salt or asin para maging balanse yung lasa ng ating dessert recipe. Yan. So, kapag napagsama-sama na po natin yung ating liquid ingredients dito sa ating mixing bowl, imimix lang po muna natin to ng maigi para mag-combine sila dyan at ma-dissolve lang din yung inilagay natin na condensed milk. And mga kakusina, so kapag napagsama-sama na po natin yung ating wet ingredients dito sa ating mixing bowl, make sure na hihalo nyo tong maigi para naman po ma-distribute ng maigi yung lasa nila sa bawat isa, lalo na yung condensed milk natin, dapat po ay mahalo natin to ng maigi. At naglalagay po tayo dito ng salt para naman maging balanse yung lasa ng ating dessert recipe. After mixing ng ating wet ingredients, kakailanganin po natin dito ng 3 piraso na hinog na mangga. Ayan. So, hinog lang po ito. Tapos, pisngi lang yung kinailangan natin. Tapos, yung mga buto, sige po, pwede nyo naman siyang simutin. Pero, pwede nyo na rin naman siyang kainin. Tapos, ito lang yung kakailangan na natin. So, hiniwa ko lang po siya ng ganyan, halos kalalaki. So, isasama lang po natin to or ilalagay natin siya sa ating mixing bowl. After adding ng ating mangoes, kakailanganin na rin po natin dito ng peach. So, ito po ay yung nasa lata lamang na tig 825 grams bago dinayin po natin yung kanyang syrup and then hihiwain nyo lang po ito ng halos ganyan kalalaki at ilalagay na rin po natin to dito sa ating mixing bowl. Yan. So, yung combination ng mangoes and peach ay masarap naman po talaga. Kaya naman, ginawan ko ulit to ng isa pang version. After adding ng ating peach, so yun po 825 grams lamang, kakailanganin na natin dito ng
yang coconut. So, ito po ay pinakayod ko na at 2 piraso lang po ito na parang pang salad yung kanyang texture. Yan. So, ilalagay lang din natin to dito sa ating mixing bowl. By the way mga kakusina, sa paglalagay naman ng young coconuts, depende po sa inyo yun kung gusto ninyong dagdagan at kung gusto nyo rin siyang bawasan. Actually, pwede tayo dyang mag-add at least half bar ng cheese kung gusto ninyo. Kung meron kayo sa kusina, pwede kayong mag-add. Kung wala naman, pwede nyo na rin siyang i-disregard. So this time, hindi po tayo maglalagay ng keso dito sa ating recipe. Pag nailagay na po natin yung ating buko, maglalagay na rin ako dyan ng niluto kong maliliit na sago. So, ito po ay 1 cup lamang. Yan, ilalagay na natin siya dito sa ating mixing bowl. Then, imimix na po natin to para kumalat lang yung ating sago dito sa ating mixing bowl. Ayan, para naman maayos na siyang tignan. Ayun, same lang din pagdating sa pag-a-add ng sago. Nasa sa inyo naman kung gusto nyong tanggalin, kung gusto ninyong bawasan. Pero kung gusto ninyo na mas maparami yung kalalabasan ng inyong dessert, dapat po mag-add tayo ng sago dito. Mura lang naman po yung sago sa palengke. So, bili na lang kayo nun at lutuin nyo na lang din po. Yan, so after mixing, syempre ilalagay natin dyan yung niluto natin kanina na green jellies. Yan, i-add lang natin yun dito para naman mas maganda yung kalalabasan ng ating dessert. Bukod sa magiging masarap siya, dahil nga may flavor na rin yung ating jellies, mas mapaparami niya yung ating dessert at magiging maganda yung kalalabasan niya. Kasi diba yung combination ng white, yellow, and green ay maganda rin sa mata. Nakaka-attract lang siya. So kapag hinanda nyo to sa inyong mesa, lalo na yung mga chikiting ninyo, ay talaga namang magugustuhan nila yung inyong dessert recipe. Mga kakusina, ilalagay ko na po yung naluto natin kanina na green jellies. Siyempre, kapag nailagay natin yan dyan, imimix natin to ng maigi para naman kumalat yung color dito sa ating lagayan. Diba? Ang ganda ng kulay niya. May green, may white, and may yellow. Actually, maliit kasi yung mixing bowl ko. Pero kung meron kayong mas malaking mixing bowl, pwede yun yung gamitin ninyo. Lalo na kapag marami kayong nagawang jellies at kung gusto nyo ring dagdagan pa ng mas maraming fruits. Ayan mga kakusina, kapag napagsama-sama na natin yung mga ingredients dito sa ating mixing bowl at na-mix na natin yan ng maigi, pwede na muna natin yung ilagay sa ating chiller for about 6 to 8 hours para lang po mas kumapal pa yung consistency ng ating cream, and then after po nun, kapag lumamig na yan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayan na nga mga kakusina, after 6 to 8 hours na nailagay natin sa ating chiller itong ating dessert, mapapansin ninyo na mas kumapal yung consistency ng ating cream. Kaya naman, pwede na natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na peach mango buko salad. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click nyo na rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Yan, so mas masarap po talaga siya kapag inilagay natin siya sa ating chiller kasi mas kumakapal yung consistency. Cause it's 12:51 and I thought my feelings were gone, but I'm lying on my bed thinking of you again, and the moon shines so bright, but I gotta try these tears tonight, cause you're moving on and I'm not that strong to hold on any longer. Then I saw you with her, didn't think you'd find another, as a sense of kiss you cry.